Magandang umaga po sa inyong lahat. Tunay na malapit nang magtapos ang kalendaryo ng simbahan. Sa susunod na linggo, atin nang ipagdiriwang ang dakilang kapistahan ni Kristo bilang Hari ng Sanlibutan. At isang linggo matapos, magbubukas sa atin ang panibagong taon ng ating pananampalataya sa pagpasok ng panahon ng Adbyento. Kung kaya nga po mapapansin ninyo, sa pagkatapos ng kalendaryo, tila baga parang nakakatakot ang mga katotohanang ibinibigay sa atin. Kung inyo natatandaan, noong nakalipas na linggo, ano ang kaganapan sa Ebanghelyo? Hindi pinapasok yung 5 dalagang hangal. Napagsarahan ng pintuan at ang sabi, hindi ko kayo nakikilala. At ngayon naman, sa ating Ebanghelyo, tila baga parang nagdadalawang isip tayo kung sadya nga ba talagang mabuting balita ang aking ipinahayag sapagkat ang Panginoon sa kwento, mahigpit. Kinuha ang mayroon siya, hindi na ibinahagi o isinama sa kanyang kagalakan. Itatapon at magnanangis ang kanyang mga ngipin. Subalit, mga minamahal ng mga kapatid, ang mga bagay na ito ay hindi pananakot. Kundi ang mga bagay na ito ay nagbibigay sa atin ng katotohanan. Ano nga bang magaganap sa pagtatapos ng panahon? At ang tema ng ating mga pagbasa ngayong ika-33 linggo sa karaniwang panahon, simple po lamang. The holy fear of God. Fear of the Lord. Alam niyo, ngayong ako po ay parish priest, no? Meron tayong mga staff o kahit pa po noong panahon na hindi pa ako kura, no? May opisina po kami sa liturgy, no? At marami po kami mga staff. Alam nyo, isang bagay po yung palagi ko pong chine-check. Ano po yun? Sumusunod ba yung aming staff dahil takot? O sumusunod ba yung aming staff dahil may pag-ibig? Magkaiba po kasi yun. At kahit po yung mga magulang na naririto, pwede nyo po yung tignan sa inyong sariling tahanan. Bakit po ba kayo sinusunod ng inyong mga anak? Dahil ba takot mag-grounded ng isang linggo? Bakit po ba kayo sinusunod ng inyong mga anak? Dahil natatakot? Hindi mabigyan ng allowance? O kaya kayo sinusunod ng inyong mga anak dahil mahal nila kayo? Pwede nyo po yung tignan sa inyong sariling mga tahanan. At ngayon, yun po yung aking naging pamantayan. Bakit po ba sumusunod sila Ate Melnie? Shout out kay Ate Melnie. Dahil ba takot kay Father? O dahil may malasakit sa kanyang trabaho? Bakit po ba sumusunod si Kuya Benji, ang ating sakristan mayor? Parang hindi kayo naniniwala na sumusunod si Kuya Benji. Dahil ba mahal ang simbahan na kanyang pinaglilingkuran o dahil takot mawalan ng trabaho? Sa ganitong diwa po natin mauunawaan ang ating mga pagbasa ngayong linggong ito. Kaya ngayon ang tanong, how can we say that we possess the holy fear of God? Paano ba natin masasabi, tunay na takot ako sa Diyos? Sa unang pagbasa, nakita natin kung paano inilarawan ang isang may bahay. Na kung saan ang may bahay daw po, nagbibigay inspirasyon. Ang may bahay, nagiging responsable sa kanyang tungkulin. Ang may bahay, ginagawa ang lahat para sa pamilya. Kaya, masasabi lamang natin na tayo ay may takot sa Diyos kapag tayo po ay mas nagiging mabuting tao. Masasabi lamang natin may takot tayo sa Diyos sapagkat kung tayo ay nagiging mas responsable. Masasabi lamang natin may takot tayo sa Diyos, ibig sabihin may pag-ibig sa puso. Kaya siguro po, yan po yung titignan po ninyo sa inyong mga anak. Baka kaya responsable gumagawa ng household chores kasi nabigay na yung isang linggong allowance. Pero minsan siguro subukan ninyo. Kahit ba walang allowance, maghuhugas pa rin ba ng plato?
Kahit ba walang allowance, magpopo at opo pa rin ba? Kilala niyo po si Kislot, no? Yung ating batang alaga dito sa parokya. At alam niyo ha, shout out lang po doon sa mga kapitbahay po natin na naging bahagi na rin ng kanilang lifestyle ang alagaan ng batang si Kislot. Kaya ngayon po, no, may mga nagtatanong sa akin, Father, wala na po kayong video ni Kislot. Ngayon po, pag po magmimisa ko sa ibang parokya, si Kislot ang unang hinahanap. Father, nasan po si Kislot? Kapag po lalabas ako, yung ibang mga tao, may regalo kay Kislot, pero kay Father, wala. Ano po yung magandang nangyari? It has become a community effort. Ngayon, hindi lamang si Father ang nag-aalaga kay Kislot. Ngayon po, iba't ibang mga tao na ang nagmamalasakit sa kanya. Kaya shout out sa kanyang nanay at tatay. No? Dumadami na ang nag-aalaga kay Kislot. Si Kislot po, magpopo yan kapag mayroong gustong hingin. Pag wala na siyang gustong hingin, ako, nakakalimutan niya na yung po. Ganun po ba tayo pagdating sa Diyos? Magpapakabait kasi may request. Magsisimba kasi malapit na ang board exam. Magpapakabait sapagkat mayroong mabigat na pinagdaraanan. Sa unang pagbasa, itinuturo sa atin ang taong may takot sa Diyos, nagiging responsable. Ang taong may takot sa Diyos, napupuno ng pagmamalasakit. At ang taong may takot sa Diyos, napupuno ng pag-ibig. Kaya naman sa ating pangalawang pagbasa, ano pong sabi po ni San Pablo? Ang isang taong may takot sa Diyos, may liwanag ang buhay. Since we are children of the light, in the coming of the end of times, makikita ang sarili hindi sa kadiliman, kundi makikita ang sarili sa liwanag ng katotohanan. Kaya alam niyo, yung mga taong may takot sa Diyos, kapag sinabing katotohanan, allergic sa kasinungalingan. Allergic sa kasamaan. Sapagkat hindi gagawa ng masama. Bakit? Hindi dahil takot mapunta sa impyerno. Hindi gagawa ng kasalanan sapagkat may Diyos na unang masasaktan. May Diyos na unang luluha at malulungkot. Ito ang siyang mga katangian ng isang taong may takot sa Diyos. Nagiging responsable dahil sa pag-ibig, at pangalawa, namumuhay sa liwanag sa pamamagitan ng katotohanan. Kaya ang isang taong may takot sa Diyos, hindi mapagkunwari. Ang isang taong may takot sa Diyos, hindi manloloko. At ang isang taong may takot sa Diyos, nasa liwanag ang buhay. Kung kaya nga po, pag pinagsama po natin yung unang pagbasa at pangalawang pagbasa, makikita natin ang isang konkretong paraan upang masabi natin, namumuhay ako ng may takot sa Diyos. Natunghayan po natin sa Ebanghelyo ang kwento ng isang nagmamay-ari ng lupain na siyang nagtungo sa isang lakbayin at iniwanan ng responsibilidad ang kanyang mga alipin. Alam natin ang nangyari. Ang una at pangalawa, kanyang pinuri bilang isang responsableng katiwala. Very enterprising, ika nga, na kung saan ang 5,000 na ipinagkatiwala, tumubo ng doble nito. Ang napagkalooban ng 2,000, tumubo ng doble nito. Very enterprising. Kaya nga hindi ba, anong sabi po ng may-ari? Hindi lamang pinuri yung kanyang kagalingan, kundi he was even invited to come and share with his goodness and delight. Makihati ka sa aking kagalakan. To share the joy of being in the kingdom. Kumpara doon sa ikatlong alipin
na nakakatakot ang sinabi ng may-ari. Masama at tamad at walang kabuluhan. Bakit? Sapagkat ang pinagkatiwala hindi tumubo. Ibinaon ng literal upang hindi magamit. Kaya nga po mga minamahal ko mga kapatid, tignan po ninyo yung katangian ng ikatlo. Yung katangian ng ikatlo, ibang-iba doon sa katangian ng binigay na inilarawan sa una at pangalawang pagbasa. Mantakin po ninyo, ang sabi niya, kilala ko po kayo, masama po kayo. Ganun ang pagkakilala sa kanyang Panginoon. Masama, magnanakaw, gumagapas sa hindi kanya, umaani sa hindi niya pinaghirapan. Look at how different the view of the first reading, the wife in the first reading, and St. Paul in the second reading compared to the third servant in the gospel. Kaya alam nyo, makikita po talaga natin no? Gamitin nating halimbawa yung ating pong trabaho. Malimit pong sinasabi, mahalin mo ang iyong trabaho at ang trabaho, mamahalin ka. Kaya yung mga nagtatrabaho na hindi nila mahal yung kanilang trabaho, madali sa kanila ang maging irresponsable. Madali sa kanila na makalimot ng kanilang tungkulin. At madali sa kanila na hindi tunay na makilala ang kanilang Panginoon. Sasabihin po ng ibang mga empleyado, masama naman ugali ng boss natin, kaya wag na tayong magtrabaho. Masama naman yung ugali ni Sir, kaya bahala siya sa kanyang buhay. Nakakatakot. Kung mismong sa atin, sasabihin ng Panginoon, tamad at masamang alipin. Bakit? Hindi lamang dahil masama ang pagtingin sa Panginoon, kundi hindi natin nagamit ang biyayang ipinagkaloob sa atin. Kaya nga po kung ating titignan, okay, may takot sa Diyos, pero ano ang konkretong paraan upang masabing natatakot ako sa Diyos? Gamitin ang kanyang biyaya. Pagyamanin ang bawat natanggap na pagpapala. Alam nyo, tayo po mga Pilipino, mayroon tayong kakaibang pamamaraan ng pagjo-joke pagdating po sa biyaya na natanggap natin. Anong ibig kong sabihin? Minsan may mariringgan ka, sasabihin niya, nung nagbuhos ang Diyos ng kagandahan, nagpayong ka. Nung nagbuhos ang Diyos ng talino, nagtago ka. Hindi ho totoo yun. Our God does not play favorite. In fact, all of us here were given a particular talent and gifts. Kaya nga hindi ba malamang sinasabi ninyo, wala na sanang problema kung pinagpare-pareho ng may-ari ng lupain yung talento na kanyang iniwanan sa kanila. Pero bakit po iba-iba? Ang ayon po sa kwento, napagkalooban ng talento ayon sa kani-kanyang kakayahan. Kaya nga po siguro ngayon, mga minamahal mga kapatid, sa pagkatapos ng araw ng linggo, huwag po kayong matutulog mamayang gabi nang hindi nyo po nalilista, ano bang mga talentong natanggap ko? Ano bang pagpapala ang ipinagkaloob sa akin? Baka po kasi, lilipas ang panahon, mawawala tayo sa mundo, hindi na nga natin napagyaman ang biyayang ibinigay sa atin, hindi pa natin nalaman. Sapagkat hindi natin ginamit, hindi natin nadiskubre ang pagpapalang ipinagkaloob sa atin. Kaya po sa pagpapatuloy ng ating misa, alam ninyo, hindi ho mahirap maunawaan ang mensahe ng ating pagdiriwang na ito. Tunay na may takot tayo sa Diyos kung tayo ay mas nagiging mabuting tao. Sa inyong mga anak, malalaman nilang mahal nila kayo kung sila'y mas nagiging mabuti at mabait. Sapagkat sa kanilang pagiging matigas ng ulo, may magulang na unang masasaktan. May magulang na siyang luluha sa pagiging matigas ng ulo ng inyong mga anak. Gayon din naman, masasabi natin tunay tayong may takot sa Diyos kapag hindi natin sinasayang ang bawat kaloob na ibinigay sa atin. Always remember, my dear friends, who we are
is God's gift to us. And what we will be is our gift to Him. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, huwag sanang dumating ang panahon, huwag sana, na kahit ang Diyos, sasabihin niya sa atin, tamad, masama, at walang kabuluhang alipin. Bakit? Sapagkat hindi natin pinagyaman ang bawat biyaya na natanggap natin. Sa misang ito, aanyayahan ko po kayo. Pasalamatan natin ang Diyos sa maraming biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Tama, ang bawat isa na biyayaan, kinakailangan lamang natin madiskubre ano ang pagpapalang tinanggap natin. At pangalawa, humingi tayo ng tawad sa Diyos sa pagkakataong hindi natin ginamit ang biyayang Kanyang ipinagkaloob. At pangatlo, mangako po tayo na ang bawat biyayang natanggap, gagamitin, pagyayamanin upang hindi masayang sa mga kamay natin. Amen.